Okay, magandang umaga sa inyong lahat, lalo na sa ating assessors and evaluators. Ako po si Lini Villegas, bagong aplikante para sa Junior High School Teacher 1 position. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aking recorded video para sa demo presentation sa asignaturang Economics ng Araling Panglipunan, ika-9 na baitang. Ngunit bago ako magsimula, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang aking detalyadong banghay aralin. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Franz, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Okay, pansamantala nating ipigit ang ating mga mata para damhin ang presensya ng ating Panginoon. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil ibinigay mo ang araw at oras na ito upang makasama namin ang aming mga kaklase at guro upang matuto sa aming klase. Hinihiling po namin ang inyong gabay upang aming maintindihan at matutunan mabuti ang aming mga aralin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, class? Pakipulot muna ang ating mga kalat at pakiayos ang ating mga upuan. Okay? Okay, so tatawagin ko ang inyong mga pangalan para sa pagtatala ng liban sa klase. So, sasagot kayo ng narito po kapag binanggit ang iyong pangalan. Okay, class? Maraming salamat at walang liban sa klaseng ito. Okay. Ang paksang ating tatalakayin ngayon ay ang kahulugan ng economics. Pero bago tayo magsimula, tumungo muna tayo sa isang maikling gawain. Tatawagin nating hola letra. Okay. Una ang mga nawawalang letra at sabihin ang tamang sagot. Okay. Sa unang tanong, ito ay sangay ng agham panglipunan. Ano kaya ang tamang sagot? Very good. Economics. Okay. Pangalawang tanong, ang economics ay nagmula sa salitang Griego na blank. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling o ekonomiya. Okay. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, balikan muna natin ang mga nagawa nating desisyon sa unang pagbubukas ng klase noong panahon ng pandemya. Sa kabila ng pandemyang COVID-19, pinili niyo pa rin bang ipagpatuloy ang pag-aaral? Tama ba? Yes. Pero may pinagpilian kang paraan o tinatawag nating learning modalities upang ito ay may sakatuparan. Ano sa tingin ninyo ang inyong mga pinagpilian? Yes, tama. So naalala ninyo yung online enrollment na meron na kayong mga pinagpiliang choices. Una, yung online learning. Pangalawa, yung modular learning. So sa online learning, dapat meron kayong internet, laptop, cellphone, or di kaya kung wala naman lahat ng yun, dun tayo sa modular learning. So ito yung mga printed or di kaya mga photocopy documents ng mga modules. Okay. So ngayon, ano sa tingin ninyo ang mga naging batayan sa pagpili? Pinili mo ba yung cellphone kahit wala kayong cellphone dahil lang gusto mo bilhan kayo ni mama or ni papa ng bagong gadget? O di kaya meron na talaga kayong kaya at meron na kayong cellphone, laptop at internet access? Okay, magaling. Pinili ninyo yung online learning dahil meron na din kayong cellphone, laptop at internet access. Pero yung iba na walang gadget and internet access, pinili nila yung modular learning. At ang naging batayan nyo ng pagpili ay yung paraan na magbibigay sa inyo ng kapaki-pakinabangan. Okay. So, pinili natin yung bagay o paraan na labis na makapagdudulot ng kapaki-nabangan. Ito ang ating tatalakayin sa inyo ngayon. Okay. May inihanda ako, class, ng isang laro para sa inyo. Tatawagin natin board game. So, dapat ang ating character ay makarating sa finish line
sa pamamagitan ng pag-roll ng dice at pagsagot sa mga katanungan na nakalaan sa bawat larawan na hihintuan ng ating karakter. Okay, simulan na natin ang unang roll. Okay. Mag-roll na tayo. Okay, simulan natin ang games. Okay, ano kaya ang lalabas na numbers? Okay, so, okay. 5. So, sa unang dice, ang unang lumabas ay 5. So, ibig sabihin, hahakbang ang ating karakter ng 5. So, 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, ano kaya ang katapat na katanungan na nahintuan ng ating karakter? Okay, ang unang tanong. Okay, ito ay tumutukoy sa alternatibong isinuko mo sa iyong pagpili. Letter A, marginal thinking. Letter B, trade-off. Letter C, opportunity cost. Letter D, incentives. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling. Opportunity cost. Bakit? Kasi ito ay tumutukoy sa alternatibong isinuko mo sa iyong sarili. Okay. Mag-roll ulit tayo. Ano kaya ang lalabas na numero sa pangalawang dice roll? Okay. 4. Okay. Hahakbang ang ating karakter ng 4. 1, 2, 3, 4. Okay, ano kaya ang katapat na katanungan? Okay, tanong. Bago gumawa ng desisyon, natural sa mga tao ang mag-isip ng mga karagdagang halaga ng mga pagpipilian. Alin sa mga sumusunod ang inilalarawan ng pahayag? A, marginal thinking. B, trade-off. C, opportunity cost. D, incentive. Ano kaya ang tamang sagot? Okay, magaling. Marginal thinking. Dahil bago gumawa ng desisyon, natural sa mga tao ang mag-isip ng mga karagdagang halaga ng mga pagpipilian. Okay, alin sa mga sumusunod ang inilalarawan na pahayag? Yan tinatawag nating marginal thinking. Okay, mag-roll ulit tayo. Okay, ano kaya naman ang lalabas na numero? Sa ikatlong sa ikatlong dice rule, 3 ang lumabas. Ibig sabihin, hahakbang ang ating karakter na 3. 1, 2, 3. O yan. Ano kaya ang katapat na katanungan? Okay. Ang tanong, ang mga pagpipilian sa paggawa ng desisyon ay may magandang dulot. Ano ang tawag dito? Okay. A, marginal thinking. B, trade-off. C, opportunity cost. D, incentives. Ano ang tamang sagot? Tama, incentives. So, ang mga pagpipilian sa paggawa ng desisyon ay may magandang dulot. Tinatawag nating incentives. Okay. Mag-roll ulit tayo. Okay, sa ika-4 na dice roll, ano kaya ang lalabas na numero? Makarating na kaya ang ating karakter sa kanyang finish line? Yan. Ang lumabas ay 4. So, ibig sabihin, hahakbang na ang ating karakter ng 4. 1, 2, 3, 4. Ayan. Nakarating na siya sa kanyang finish line. Ano kaya ang katapat na katanungan? Okay. Ang tanong, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng paraan ng pagpili sa paggawa ng desisyon? A, marginal thinking. B, trade-off. C, opportunity cost. D, incentives. Ano ang tamang sagot? Magaling. Trade-off ang tamang sagot. Okay. Kung marami kang nakuhang sagot sa ating laro, ibig sabihin ay may kahandaan ka na sa ating paksang tatalakayin ngayon. O kung hindi naman, huwag kayong mag-alala dahil hihimayin natin ngayon ang bawat paksa sa ating aralin. Okay. Batay sa gawain 1 and 2,
na ating ginawa kanina, bakit kailangan nating pag-aralan ng economics? Ano ang kahalagahan ng economics sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral at kasapi ng pamilya at lipunan? Tama. Kailangan nating pag-aralan ang economics dahil makakatulong ito sa mga mabuting pamamahala at pagbuo ng matalinong pagdidesisyon. At bilang mag-aaral, maaari itong humubog sa ating pangunawa, ugali at gawi sa pamamaraang makakatulong sa pagdidesisyon para sa kinabukasan. Okay. Ito ang ating tatalakayin ngayon sa aralin ito. Ang kahulugan ng economics. Ang mahalagang konseptong ito ang kahalagahan ng economics. Okay. Ano nga ba ang kahulugan ng economics? Okay. Ang economics ay nagsimula sa salitang Griego na oikonomiya. Oikos means tama, tahanan. Nomos, ibig sabihin, tama, pamamahala. Okay. Okay. Ang economics ay isang aghang panglipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang kagustuhan at pangangailangan ng tao gamit ang pinakamahusay na paggamit ng limitadong pinagkukunang yaman. Okay. Let me give example. Let's go back kanina sa option sa online learning. Dapat meron kang access sa internet. Paano kung wala kayong limited resources? Ano ang gagawin mo? Ipupush mo pa rin ba? Tumpak. Hindi na kasi alam mo na dapat yung tamang paggamit ng pinakamahusay at epektibong paggamit ng limited resources. Kaya yan ang sentro ng ating talakayan ngayon. Paano mo magagamit ang limited resources sa isang bagay na kailangan mo ba o gusto mo lang? Ngayon ay tutungo tayo sa prinsipyong nakakaapekto sa pagpapasya ng tao. Okay? Okay. Ang unang prinsipyong nakakaapekto sa pagpapasya ng tao ay ang trade-off, ang pagpili ng isa habang may isinasakripisyong iba. Ano ibig sabihin? So kanina, nabanggit natin yung learning modalities. So let us, example, pinili mo yung modular learning compared sa online learning. Kasi nga wala kayong internet access. Sunod, ito ay konektado sa opportunity cost. Okay. Ang opportunity cost, ang tumutukoy sa alternatibong isinuko mo sa iyong pagpili. Ito ang pakinabang na tinalikdan mo sa iyong sarili. Ito yung halaga ng bagay or best alternative na handa mong ipagpalit. Balikan natin kanina. Pinili mo yung modular learning over online learning. Ano ang opportunity cost doon? Tama. Ang opportunity cost doon ay yung halaga ng online learning. Siyempre, meron kang makikitang videos. Hindi ka nag-i-imagine compared sa modular learning na puro papel. Okay. At ang pangatlong konsepto ng prinsipyo na nakakaapekto sa ating pagpapasa ay yung tinatawag nating marginalism or marginal thinking. Tumutukoy sa karagdagang benepisyo at kabawasan sa sakripisyo or cost sa gagawing decision. Okay. Halimbawa, sa modular learning, ano nga ba ang additional cost o dagdag na gastos kung ikaw ay lilipat sa online learning? Anyone? Okay, tama. Kung ililipat tayo sa online learning, una yung pera para sa internet. Kung wala pa tayong gadget, kailangan pa nating bumili para makapag-connect.
sa internet at magkaroon ng online learning. Okay. Paano kung lilipat ka naman sa modular learning? Galing ka sa online? May advantage ba? Okay, tama. Mayroong advantage kasi wala ka ng gastos at makakatipid ka pa. Okay. So, ang isa pang konsepto na nakakaapekto sa pagpapasya ng tao ay ang tinatawag nating incentives. Okay. Ang incentives ay tumutugon ang tao batay sa gantimpalang makukuha o premyong matatamo. Okay. Ipagpalagay mo na pinili mo yung online learning. Bakit? Kasi alam mo meron kang gantimpala o di kaya mataas na marka na makukuha mo compare sa ibang paraan or learning modalities. Tama ba? Tama. Kasi daw yung tao, mas makukuha niya yung lesson o mga talakayan pag meron siyang naririnig at yun yung nakukuha natin sa pakikinig mula sa guro. Virtual man, kagaya ng online learning, kapag may ibinigay na video, ang guro natin yung lecture niya or live o kaya face-to-face. Yan. Okay. Alamin naman natin ang dalawang division ng economics. Madali mong maiintindihan ang pinagkakaiba ng dalawa batay lang sa kanyang unlapi na may micro at macro. Ang micro meaning maliit at ang macro malaki. Mas maliit na sakop at mas malaking saklaw. Okay. Okay. Samantala, ang macroeconomics ay tumitingin sa kabuuan ng mas malaking saklaw, isang buong bansa, at ang microeconomics at macroeconomics ay lubos nating mauunawaan sa susunod nating aralin. Okay, sa kabuuan ay nalaman natin ang kahulugan ng economics, kung saan ito ay isang agham panlipunan na tumatalakay sa kung paano tutugunan ang tila walang katapusang kagustuhan at pangangailangan ng tao gamit ang pinakamahusay na paggamit ng limited resources. Malinaw ba? Okay. Tinalakay din natin ang iba't ibang konsepto na nakakaapekto sa pagpapasya ng tao na kung saan magagamit natin para sa matalinong pagdidesisyon. Malinaw ba? Okay. Ngayon, paano natin maisasabuhay ang pag-aaral ng economics? O paano mo mailalapat ang kahulugan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral, kasapi ng pamilya, at lipunan? Okay. Ang unang paraan para maisabuhay natin ang pag-aaral ng economics ay ang magkaroon ng mas mapanuring pag-iisip. Bakit kaya? Okay, magaling. Dahil nagiging mas critical ka sa pagdidesisyon, mas magiging matalino ka. Okay. Kagaya nga ng ginawa mo during enrollment o online enrollment. Siyempre, hindi ka basta-basta na pumili lang. Gusto mo ng modular learning kasi yun yung gusto mo. Siyempre, inisip mo yung mga kahulugan nito. Meron ba akong benepisyong makukuha? O meron bang dagdag na gastos compared sa online learning? Isa lang yan sa mga paraan na magagamit natin sa pagiging mapanuri. Okay. At ang pangalawang prinsipyo ay ang maunawaan ang kaganapan sa lipunan. So, paano kaya? Okay, tama. Kasi sa economics, meron tayong tatalakayang mga konsepto na kagaya ng supply, demand, kung saan ito ay nakakaapekto sa presyo ng bilihin. So, bakit kaya tumataas ang presyo ng bigas? Isa ito sa mga ating tatalakayin sa mga susunod na aralin. At ang pangatlong prinsipyo ay ang maging matalinong botante. Tama. Kung ikaw ay nasa sapat na edad at may karapatan ng bumoto at magagamit mo na ang matalinong pagdidesisyon para bumoto. Paano? Magaling.
Dahil alam niyo na yung benefits at cost, alam na nating timbangin kung sino ang mas nararapat na pinuno. Alam na namin or natin kung sino ang mas kailangan ng ating bayan. Okay. At ang pang-apat ay maging responsableng mamamayang Pilipino. Okay. Lalong-lalo na sa sitwasyon noong panahon ng pandemic. Okay. Okay, magbigay ng halimbawa. At magtatawag ako ng pangalan. Joanne. Okay, magaling. Ito ay ilan lamang sa mga paraan na pwede nating maisabuhay o mailapat ang kahulugan ng economics sa pang-araw-araw mong buhay bilang isang mag-aaral, kasapi ng pamilya at lalong-lalo na miyembro ng lipunan. Malalaman mo sa buong taon ang ating talakayan na marami pang paggagamitan ng iba't ibang aspeto o kahulugan ng economics. Malinaw ba sa ating lahat? Okay, tumungo naman tayo sa pangatlong gawain, pagpuno ng chart. Okay, ang panuto, puna ng chart ng mga kinakailangang datos na may kaugnayan sa paksang tinalakay bilang paglalagom. Okay, malinaw ba ang ating instructions? Okay, kung meron bang katanungan? Okay, pwede na kayong magsimulang sumagot. Okay, class? Tatawag ako ng pangalan sa sasagot sa unang chart. Okay, sino kaya ang tatawagin ko? Okay, Mary Rose, ano ang iyong sagot sa unang chart? Tama. Ang economics ay nanggaling sa dalawang salita na oikos na ang ibig sabihin ay tahanan. At nomos naman na ang ibig sabihin ay pamamahala. Okay. Ana, sa pangalawang chart, ano ang iyong sagot? Tama. Ang mahalagang konsepto na nakakaapekto sa pagpapasya ng tao ay ang trade-off, opportunity cost, marginal thinking, at incentives. Okay. Okay. Franz, sa pangatlong chart, ano ang iyong sagot? Okay, tama. Ang mga paraan para maisabuhay ang pag-aaral ng economics, una, magkaroon ng mapanuring pag-iisip, maunawaan ang kaganapan sa lipunan, maging matalinong botante, at higit sa lahat, maging responsableng mamamayang Pilipino. Okay, magaling class. Nagawa ninyong sagutan ng tama ang ibinigay kong gawain sa inyo. Kung may ilan mang nagkamali, ay ayos din lang naman. Kasi ang importante na itama natin yung mga mali. Okay. So, maraming salamat class. Alam kong marami kayong natutunan sa ating aralin para sa araw na ito. Ngayon, magbibigay ako ng maikling pagsusulit. Kumuha kayo ng 1/4 sheet of paper. Okay? Okay. Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap at piliin ang tamang titik na tumutukoy sa tumpak na kasagutan. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo, minuto para sumagot. Okay, class? Tapos na ba ang lahat? Kung tapos na, pakipasa na ang iyong mga papel sa unahan. Okay? At ang inyong takdang aralin ay magsaliksik at sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan para sa paghahanda sa susunod na aralin. Una, ano ang kakapusan? Pangalawa,
Ano ang pinagkaiba ng katapusan sa kakulangan? Pangatlo, ano-ano ang mga palatandaan ng katapusan? Pang-apat, ano-ano ang mga dahilan ng pagtindi ng ating suliranin sa katapusan at kakulangan? Malinaw ba? Okay. Tumayo po tayong lahat para sa ating pangwakas na panalangin. Okay? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa inyong pag-iingat sa amin. Patuloy niyo po kaming tulungan sa mga gawain at kami ay protektahan sa pag-uwi sa tahanan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, class, and goodbye.